Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Efraim. Walang eksaktong taon, probinsya ng Davao. Mukhang napapadalas ang pagpapatawag mo sa akin Kaninong ulo ang gusto mong gumulong sa lupa? Wika ni Efraim. Ito ang larawan. Kilala siya sa mundong ito sa pangalang Emilio. Nagpupuslit sila ng mga kabataang dinadala sa kabilang dimensyon. Tugon ni Rodolfo. Normal na tao lang to Ang lakas naman ng loob niya. Antingero ang taong yan. Nangungulekta ng mutya at mga agibat. Pero hindi siya nakukontento. Pinasok niya ang pandudukot ng kabataan. Kapalit nito ay ginto o hindi naman kaya malakas sa mutya. Depende sa kasunduan nila ng engkantong kausap. Ano naman ang mahihita ko kung papatayin ko ang taong yan? Hindi ba matagal mo nang gustong makuha ang punyal ni Arimar? Hawak ng taong ito ang engkantadong sandata at kapag napatay mo siya, mapapasayo ang punyal. Matagal ko nang gustong makuha ang punyal. Kaso sa katagalan, parang nawalan ako ng gana. Ganito na lang. May kaibigan ako nangangailangan ng pinansyal na tulong. Nasa pagamutan ng nanay niya. Papatayin ko ang taong ito, pero babayaran niyo ang lahat ng magagastos nila sa ospital. Hindi ko akalain. Kawang gawa pala ang nais mo ngayon. Nasaan na yung dating walang awang mamamatay tao? Nandito pa rin naman. Gusto mo bang makita? Kalma lang. Isilid mo ang sandata. Baka makasugat ka pa. O siya, ako na ang bahala sa kaibigan mo. Dalin mo sa akin ang ulo at puso ni Emilio. Nagtatrabaho si Efraim bilang kargador sa palengke pag umaga. Ngunit sa sandaling kumagat ang dilim, nag-iiba ang propesyon ng binata. Naglalakad sa madilim na kalsada ng bayan habang nakikiramdam sa paligid. Iisa ang pakay ni Efraim ng mga sandaling iyon, ang taong nagngangalang Emilio. Natunto nito ang hinahanap sa isang malaking pasugalan na naroon sa mismong sentro ng bayan. Ayon sa mga taong napagtanungan, pagmamay-ari ni Emilio ang lugar, kaya naman siguradong naroon siya sa loob. Pumasok ang binata. Walang sino man ang sumita sa kanya, lalo pa nang magpakilala itong isa sa mga tauhan ni Emilio. Kagad siyang itinuro ng mga tao sa loob. Anong kailangan mo? Hindi ba tapos nang ibigay ang parte nyo? May isang bagay lang ako nakalimutan, amo. Ano yon? Sabihin mo, teka. Ngayon lang kita nakita dito Baguhan ka ba? Ito ang una't huling makikita mo ko. Kaya namnamin mo ang bawat sandali. Nanlaki ang mga mata ni Emilio nang makita nito ang sandata ni Efraim. Yan ang patalim mula sa karit ni kamatayan. Hindi to maaari. Paano ka nakapasok sa teritoryo ko? Ano pagay mo sa akin? Napatayo ito sa mesa. Pilit na lumalayo kay Efraim. Bagay sa'yo ang puso at ulo mo. Pasensya na trabaho lang. Matapos magsalita, biglang nawala ang binata sa kinakatayuan. Nang muli itong lumitaw ay nasa likuran na siya ni Emilio. Pakiusap, huwag mo ko papatayin. Pagkano binayad sa'yo ng taong nagpapapatay sa akin? Tutublein ko. Tutriplin ko. Magandang alok sana. Kaso nakapirma ako ng kontrata Hindi ako yung tipo ng taong sumisira sa napagkasunduan. Pasensya na Sisigaw pa sana si Emilio nang biglang laslasin ni Efraim ang leeg nito.
Bumulwak papunta sa kisame ang dugo. Nagkalat sa buong silid. Matapos maisagawa ang misyon, kagad siyang bumalik kay Rodolfo. Magaling ka talaga, Efraim. Ang lupit mo. Gaya ng napagkasunduan, haya ng ulo ni Emilio. Nagawa ko na ang parte ko. Ngayon tumupad ka sa pinangako mo. Kalma lang, ito naman. Kahit kailan talaga napakainit ang dugo mo. Ito ang resibo ng binayaran namin sa ospital. Pati mga gamot binili ko na. At ito para sa'yo. Nagpasalamat ang nagpautos. Sobra-sobra naman to. Pero salamat. Mauna na ako ha. Alam mo naman kung saan ako hahanapin, hindi ba? Oo, pero mukhang matagal na panahon na naman bago tayo magkita. May kailangan akong asikasuhin eh. Maliban na lang kung gusto mong sumama. Pansin ko kasi parang paulit-ulit na lang ang ginagawa mo eh. Ano ba ang gagawin mo? Baka naman lalo ako mabagot niyan. Sa palagay ko hindi ka mababagot. Masaya ang gagawin ko. Malaki ang bayad. Wala naman sigurong masama kung susubukan. Kailan ba ang alis mo? Bukas ng umaga. Kaya kung gusto mong sumama, muwi ka na. Magpahinga. Dadaanan kita bukas sa bahay mo. O sige, kita na lang tayo bukas. Matapos ang pag-uusap, umuwi na si Efraim. Naiwan sa lugar si Rodolfo. Pinagmamasdan ng binata habang naglalakad palayo. Mukhang malaki ang tiwala mo sa binatang yan. Nakikita ko rin sa kanya. Mukhang hindi siya basta-basta magpapatinag. Totoo ang sinabi mo, Pilipo. Maaasahan si Efraim. Matagal ko na siyang kilala. Masasabi kong kakaiba ang talento ng binatang yan pagdating sa pagpatay. Kung nakita mo ang ginawa niya kay Emilio, ay nako, magugulat ka talaga. Nasaksiyan ko kung paano niyang gamitin ang punyal na kamatayan. Mabilis ding kumilos ang bata mo. Pero ang tanong, ubra ba siya sa mga antingerong tinutugis natin? Ikaw na din mismo makakasagot sa katanungan na yan. Kung napanood mo ang pagpatay niya kay Emilio, hindi mo na dapat ako tinatanong ng ganyan. Magkaiba ang sitwasyon, Rodolfo. Si Emilio wala nang nagawa dahil nasukol siya ng alaga mo. Pero ang mga antingerong kakarapin niyo, may pagkakataong lumaban at maaaring mas makapangyarihan kung ikukumpara sa inyo. Sa sandaling malagay kayo sa alanganin, may nakahanda ka bang plano? Parang hindi mo ako kilala, Pilipo. Sa tingin mo, tatagal ba ako sa ganitong trabaho kung makitid ang utak ko? Ako na ang bahala. Malinis ako magtrabaho. Sisiguraduhin kong walang maiiwang ebidensya. Asahan kong sinabi mo, hindi ako magsasayang ng ginto para sa walang kwentang gawain. Pag-uusap ng dalawa. Kinabukasan maagang nagising si Efraim. Nakaupo ito sa kanilang bakuran habang nagkakape at inaantay si Rodolfo. Mukhang maagang lakad mo, iho. Saan ka ba pupunta? Napalingon si Efraim nang marinig ang boses ni Mang Narlo. Magandang umaga, Lo. May pupuntahan lang akong trabaho. Mawawala po siguro ako ng ilang araw. Malayo ang pupuntahan. Ganun ba? Wala namang kaso. Nandito naman ang kapatid mo. At isa pa, wala namang masyadong gawain sa bukid kaya ayos lang. Mag-iingat ka. Salamat po, Lolo. Nag-iwan din ho ako ng kaunting pera pang gastos nyo ni Jemar. Ay nako, hindi mo na kailangan mag-abala. Wala namang kaming bibilhin dito. Kung sakali lang po, Lo, mabuti nang may hawak kayo. Habang nag-uusap, dumating si Rodolfo. Kasama nito ang isa pang binata. Mukhang may bisita ka, iho. Papasok na muna ako sa bahay ha.
nang makakain ng agahan. Mga kasama ko po sila sa trabaho, Lolo. Sige po, magpakabusog po kayo. Pumasok ang matanda sa loob ng tahanan. Nang masigurong walang nakikinig, ipinakilala ni Rodolfo ang kasama. Nga pala Efraim, eto si Moises, isa sa mga kasama natin. Moises, Efraim, siya yung sinasabi ko sa'yo. Ikinagagala kitang makilala ng personal. Palagi kang sinasabi sa akin ni Ka Rodolfo. Huwag ka masyadong maniwala sa taong yan. Puro kalokohan ang sasabihin yan. Ako din, kaibigan. Ikinagagala kitang makilala. Alam mo ba, matagal ko nang gustong makita ka na makipaglaban. Ang sabi nila magaling ka eh. Marami ka nang napatay. Hindi naman sa ganon. Katamtaman lang. Ano, Rodolfo? Hindi pa ba tayo aalis? Nainsulto si Moises sa sagot ni Efraim. Kaya naman bago kunin ang gamit, biglang hinawakan ni Moises ang braso ni Efraim. Totoo din ang sinabi nila, bastos kang kausap. Alisin mo ang kamay mo sa braso ko kung ayaw mong mahiwalayan sa katawan mo. Kumalma ka, nakikipagkaibigan lang ako. Huwag masyadong mainit dahil baka unang sabak mo palang sumuko ka na. Sisiguraduhin ko sa'yo na hindi mangyayari ang bagay na yon. Huwag ka lang haharang sa daraanan ko. Hindi kita sasantuin. Ramdam ni Rodolfo ang tensyon sa pagitan ng dalawang binata, kaya inawat niya ito bago magpang-abot. Oo, tama na yan. Alis na tayo. Baka hindi pa natin maabutan yung sasakyan papunta sa kabilang probinsya. Hindi tatagal ng 2 minuto ang isang to. Sige, hayaan mo siyang sumugod. Mahaba na ang 10 segundo para sa'yo. Ano, simulan na natin? Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Moises. Ikaw pa rin ang batang ubod ng yabang. Tatakbo ka pa rin naman. Ikaw din, Manong Efraim. Tignan mo, lumaki ang katawan mo, pero ang hilig mo pa rin pumatol sa mga pangaasar ko. Nagulat si Rodolfo dahil magkakilala ang dalawa. Walang yang buhay to, oo. Nagsayang pa ako ng laway sa pagpapakilala sa inyo magkakilala pala kayong dalawa. Halos magkasabayan kami ni Moises sa pagsasanay noon. Pero hindi ko alam kung saan nagpunta yung mokong na yan eh. Buti nga buhay pa rin siya. Ang mabuti pa, sa daan na lang natin ituloy yung pag-uusap. Abutin tayo ng tanghali eh. Habang nasa daan, patuloy nilang pinag-uusapan ang nakaraan. Lalo na kung paanong nagsama si Moises at Efraim. Kasalukuyan silang nakasakay sa barko. Sinasariwa ng 2 binata ang mga alaala. 3 taon ang tanda ko kay Moises. 15 siya nang dinala ni Mang Kito. Natatandaan ko matatakotin yan eh. Iyakin talaga si Moises. Pero kalaunan lumaki siyang matapang at natutunang makipaglaban. Hanggang sa hindi ko namamalayan, nakikipagsabayan na sa akin. Hindi po totoo yan, Manang Rodolfo. Siya nga po nagturo ng lahat ng nalalaman ko eh. Nagpatuloy ang pag-uusap ng 3 hanggang sa makatulog na si Rodolfo. Ilang oras pa bago tayo dumaong. Ang mabuti pa, bumawi muna tayo ng tulog. Kayo na lang po matulog, Manong. Unang beses ko sa biyahe. Hindi ako dinadalaw ng antok. O sige, ikaw ang bahala. Nakaidlip si Efraim ng ilang oras. Nagising nang marinig ang malakas sa salbato ng barko. Nandito na tayo, Manong. Gumising na kayo. Dali-daling tumayo si Rodolfo at dumungaw sa bintana. Nandito na nga tayo. Makinig kang mabuti, Efraim. Ang lugar na pupuntahan natin ay pugad ng mga batikang antingero. Marami ang hahamon sa atin, kaya hanggat maaari umiwas ka.
Sino ba ang pakay natin dito? Hindi ba sinabi sa'yo ni Manong Rodolfo? Ang mga antingero na nakatira sa lugar na ito ang pakay natin. Alam mo kung sino... Hindi na ituloy ni Moises ang sasabihin. Tinakpan ni Rodolfo ang bunganga nito. Kahit kailan talaga hindi mo mapigilan yung bunganga mo, Moises eh. Maaaring may makarinig sa atin. At sa oras na mabalahura ang misyon natin dito, pare-pareho tayong uuwi ng bangkay. Kaya mag-iingat ka. Mamaya ko sasabihin sa inyo ang detalye. Kaya habang naglalakbay tayo papunta sa lugar ng kasama natin, manahimik muna kayo. Walang magsasalita. Lalo na kung pag-uusapan nyo ay tungkol sa misyon. Si Manong naman, nakagat ko pa yung dila ko. Pasensya na ho, nadala lang ng sitwasyon. Bagay lang sa'yo yan, ang daldal mo. Pagbaba sa pantalan, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Hinayaan ng mga ito na dalhin sila ni Rodolfo sa sinasabing kasamahan. Hindi naman ito kalayuan dahil ang sentro ng kanilang operasyon ay ang mismong bayan. Ipinakikilala ko sa inyo si Manong Remodor. Siya ang isa sa mga mapagkakatiwalaan natin dito. Nakarating ang tatlo sa isang maliit na kubo. Napapaligiran ng makapal na taniman ng tabako ang lugar, kaya halos hindi napapansin na may bahay dito. Maligayang pagdating sa bayan ng San Remigio. Siguro naman, alam nyo na ang mga patakaran. Yun nga ang hindi ko natalakay sa kanila, Manong. Biglaan din kasi ang lakad ko. Ganun ba? Pues ako na magpapaliwanag sa inyo. Ang pangunahing misyon nyo sa lugar na ito, hanapin at patayin ang mga sumusunod na tao. Habang nagsasalita ang matanda, isa-isang naglitawan ang mga nilalang na may dalang papel. Napatayo si Efraim. Naglabas ng sandata, dahilan para magtakbuhan ang mga elemento. Huwag kang mag-alala, mga alaga ko sila. Isilid mo ang iyong sandata, natatakot sila sa iyo eh. Wala naman silang gagawing masama. Huminahon si Efraim. Isinilid ang punyal. Matapos ay muli itong naupo. Pasensya na po kayo. Akala ko makakalaban eh. Mga minsahero sila ng aking kliyente. Pagmasdan niyo ang mga larawan sa papel na yan. Sila mga taong kailangan niyong hanapin. Perwisyo na sila sa ating kliyente. Marami sa kalahi nitong engkanto ang napatay ng mga taong yan dahil lang sa paghahagilap ng mutya. Batay sa sinasabi mo, engkanto ang nagpapapatay sa kanila. Ang nakakapagtaka, bakit hindi sila mismo ang gumawa ng paraan para maapula ang ganitong problema? Bakit kailangan nilang humingi ng tulong sa atin? Magandang katanungan. Kinakailangan ng mga engkantong serbisyo natin dahil hindi sila pwedeng sumira sa kasunduan. Ang gulo. May kasunduan sila sa mga antingero, tapos gusto nilang ipapatay. Oo, Efraim. Dahil ang mga taong yan mismo ang lumabag sa pinagkasunduan. Pinapatay nila ang mga engkantong nagkakaloob ng mutya sa kanila sa takot na bawian sila ng mga ito at muling kunin ang mga mutya. Dahil sa gawaing iyon, unti-unting nauubos sa mga kalahi ng ating kliyente. Matagal na panahon na nila na iniinda ang ganitong problema. Sa madaling sabi, ang mga engkanto mismo ang naglagay ng sariling paa nila sa hukay. Pambihira. Akala ko tao lang ang gumagawa ng ganon. Tama ka, Efraim. Maging ang mga engkanto ay nakakagawa din ng maling desisyon. Pero huwag ka mag-alala dahil bayad ka sa gagawin mo. Kaya magpahinga muna kayo at mamayang gabi, iikutan natin ang pantalada. Doon maglalagi ang karamihan sa mga taong nakalista dito. Pag-uusap ng tatlo. Bago pa man tumuloy sa misyon si Rodolfo, pinag-aralan niya ang galaw ng mga taong nasa listahan. Isa-isa niya itong hinanap. Kinilala ang pag-uugali.
Ipinaliwanag din ito sa mga kasama ang posibing lakas ng taglay ng mga antingero nang sa ganon alam nila ang gagawin kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang sagupaan. Habang nagpapahinga, inihanda ni Efraim ang mga sandata. Napansin naman ito ni Moises at hindi maiwasan ng binata ang magtanong. Ang ganda ng punyal mo, Manong Efraim. Saan mo nakuha yan? Nanlaki ang mga mata ni Moises habang nakatitig sa talim ng sandata. Mabilis namang tinakpan ni Efraim ang mga ito dahil nakikita niya na tila nilalamon ng punyal ang kamalayan ni Moises. Pasensya ka na, pero hindi mo ito pwedeng titigan ng matagal. Maaaring kainin ng sandata ang kaluluwa mo. Nakuha ko ito sa isang inkantong nakalaban ko. Oo nga, Manong. Parang hinihigop papasok sa punyal ng kaluluwa ko eh. Pero bakit ganun? Paano nangyari yun? Ang sandatang ito ay nagmula sa tinipak na talim ng karit ni kamatayan. Taglay pa din ito ang kakayahang kumuha ng mga kaluluwa. Kaya hindi ko basta-bastang inilalabas ang mga ito. Alam kong kwento ng karit ni kamatayan. Pero hindi ko akalain na makukuha mo yan. Isa yan sa pinakamalakas sa sandata, di ba? Tama ka. 7 ang sandatang ginawa para pangalagaan ang balanse ng mundo. At isa doon ang karit ni kamatayan. Ikaw, hindi ko pa nakikitang binunot mo ang sandata mo. Kagaya sa'yo, Manong, hindi ko pwedeng ipakita sa'yo ng basta-basta eh. Pero sige, dahil nakita ko na ang sandata mo, tignan mo ang dala kong sandata. Binunot ni Moises ang mahabang itak na nakasuksok sa tagiliran. Nagulat si Efraim dahil yon ay isa sa 7 sandata ng mga bathala, ang kris ni Apo Adlaw. Ako naman ang magtatanong sa iyo, paano mong nakuha ang ganyang uri ng sandata? Mahabang pagpapaliwanag, Manong, pero kung hindi ka pa inaantok, papaliwanag ko sa iyo. Eh nako, hindi na. Parang pipikit na yung mata ko eh, bukas na lang siguro. Napangiti na lang si Moises dahil alam nito sa mga ganong sitwasyon. Wala nang gana sa pakikinig si Efraim. Kinabukasan madaling araw pa lang, lumakad na papunta sa pantalan ng 3. Pasensya na kayo kung masyadong maaga ang gising natin ha. Ganitong oras nagpapakita ang mga hinahanap nating tao. Karamihan sa kanila nagtatrabaho bilang kargador at ito rin ang gagamitin natin bilang banat kayo. Para saan pa? Hindi ba natukoy mo na sila? Bakit pa tayo magbabalat kayo? Oo, natukoy natin sila pero syempre, hindi ako kikilos ng walang sapat na pruweba. Maaaring natukoy lang sila batay sa mga salita pero walang aktwal na pangyayari ang makakapagpatunay ng ginawa nilang krimen at ito ang kailangan nating alamin. Ay nako, malaking trabaho pala to. Bakit hindi na lang natin patayin? Tutal yan naman ang pakay natin dito, di ba? Ano pa ang pakialam natin kung totoo o hindi ang paratang sa kanila? Minarka na sila ng mga engkanto. Para sa akin, sapat ng dahilan yun. Alalahanin mo, Efraim, tao pa din sila. Kahit ano pa man ang nagawang kasalanan, kailangan pa rin natin timbangin ang mga bagay-bagay bago tayo gumawa ng hakbang laban sa kanila. Maaaring magresulta na mas malaking gulo kung sakaling magkamali tayo. Ay, kayo ang bahala, basta ako. Mag-aantay lang ako kung anong iutos nyo. Total, kayo naman yung mas nakakaalam. Mas mabuti ang ganun ang gawin mo kaysa makipagtalo pa ako sa iyo. Mag-antay ka ng hudyat mula sa akin. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay nag-ikot ang mga ito sa pantalan. Naiwan si Moises sa isang tindahan para magkape. Lingid sa kalaman nila Efraim, may nakatunog sa kanilang pakay. Tahimik na humihigop ng kape si Moises nang bigla siyang lapitan ng isang matipunong lalaki, tinatayang nasa 30 taong gulang. Bago ka lang ba dito? Bungad ng lalaki.
Inilapag ng binata ang tasa at tinitigan siya. Bago lang ako dito eh. Ang totoo, kahapon lang ako dumating. May problema ba? Napangiti ang lalaki. Hinawakan sa balikat si Moises. Akmang magsasalita pa sana ito nang biglang tumalsik ang kamay palabas ng bintana. Napasigaw ang lalaki sa sobrang sakit. Dahil sa gulat tumakbo ang mga tao. Napansin naman nila Rodolfo ang kaguluhan. Nagmumula iyon sa kinaroroonan ni Moises. Dali-daling tumakbo ang mga ito. Nakita ang putol na braso sa labas ng kapihan. Pambira naman o. Bakit bang iinit na mga ulo nyo, Moises? Ano bang nangyari dito? Pasensya na po, Manong. Pinagtangka ng taong to yung buhay ko eh, kaya inunahan ko na. Tinignan ni Rodolfo ang itsura ng lalaki. Nakita nitong isa sa mga hinahanap nila ang nakabangga ng binata. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag mong papairalin ang init ng ulo mo sa ganitong lugar. Napapaligiran tayo ng mga tao. Isang maling galaw lang, siguradong kukuyugin tayo ng mga yan. Isa siya sa mga hinahanap natin. Hindi rin malayo na nandito ang iba pa. Pagkakataon na natin to. Walang gagawa ng anumang hindi ka nais-nais. Mukhang tama ang hinala ko. Kasamaan nga ng taong ito ang nasa paligid. Mukhang hindi na tayo makakatakas dito. Ganito na lang ang gagawin natin. Paramihan tayo ng mapapabagsak. Ang matatalo, manlilibre ng tanghalian. Gusto ko yan. Sa totoo lang, nababagot na ako eh. Kasali ka ba, Manong Rodolfo? Kayo kakasabi? Ay naku, wala na. Sumugod na ang mga kasama ng lalaki na pinutulan ng kamay ni Moises. Eto na sila. Walang gagamit ng sandata, Moises. Oo ba? Masaya to. Wala nang nagawa si Rodolfo dahil sa dalawa pa lang kinulang na ang mga kalaban. Pwe! Eto na ba yung pinagmamalaki nila? Manong Efraim, ilan na napabagsak mo? Hindi ko na nabilang pero alam ko marami. Mukhang tabla ang laban. Wala kang ginawa, Manong Rodolfo ah. Ikaw ay manlilibre ah. Napakamot ng ulo si Rodolfo. Hindi nito inasahan na ganun kabilis mapapabagsak ng dalawang binata ang napakaraming kalaban. Mabilis na umalis sa lugar ang tatlo. Habang kumakain na pag-usapan ng mga ito ang nangyari. Batay sa obserbasyon nyo, meron ba sa mga nakalaban ang may kakaibang lakas? Parang pare-pareho lang naman ang tangan nila. Sa hula ko, isang grupo lang talaga ang pinanggalingan ng mga yon. Isang aral lang yung alam nila eh, medyo nakakabagot nga. Wala man lang nagbabato ng tigalpo. Tama ang sinabi ni Mang Rebodor. Puro pang pisikal na lakas ang tangan ng mga tagapantalana. At ngayong tapos na tayo dito, kailangan na nating umalis. Bago pa matunugan na mga kalaban na kasama natin si Mang Rebodor. Matapos kumain, bumalik ang mga ito sa tahanan ng matanda. Sinabi nila ang nangyari at gaya ng inaasahan na galit ito sa kanila. Ano bang iniisip nyo? Ang akala ko ba malinaw? Yung mga taong nabanggit lang ang pakay nyo, di ba? Eh bakit nandamay pa kayo ng iba? Hindi maiwasan, Manong. Kasapi ng isang organisasyon ang kailangan namin. Wala kami nagawa kundi dumepensa kaysa kami ang mamatay. Malaking problema ang iiwan nyo sa akin. Sige na, umalis na kayo bago pa malaman ng iba ang nangyari. Pasensya na po kayo, Manong. Hindi namin inaasahan ang ganitong pangyayari. Tutuloy na kami sa susunod na pakay. Nakarating ang tatlo sa kabilang bayan. Medyo liblib sa lugar. Hindi ganun karami ang tao. Mukhang nasa tamang lugar tayo, Manong. Tignan niyo ang mga tao dito. Halos lahat may suot na medalyon. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat ng nakasuot ng medalyon mga antingero.
Karamihan sa kanila nagsosuot lang bilang pangontra. Minsan ang totoong antingero, walang suot na kahit ano. Habang naglalakad, pinagtitinginan sila ng mga tao at sa gawing dulo, sinalubong sila ng pangkat ng mga nakakatanda. Magandang hapon sa inyo. Mukhang baguhan kayo sa baryong to ah. Maaari ba naming malaman kung anong pakay nyo? Wika ng matanda. Nagtinginan ang tatlo. Inaantay kung sino ang magsasalita. Magandang hapon po. Napadaan lang po kami naghahanap ng matutuluyan. Bibihira ang mga taong napapadpad sa lugar na ito. Kaya wala masyadong nag-aalok ng matutuluyan. Pero kung sanay kayong matulog sa munting kubo, meron ako. Ang pangalan ko pala ay Emong, isa sa mga nakakatanda sa baryong ito. Ang pangalan ko naman po ay Rodolfo. Kahit munting bubong na masisilungan, ayos na po yun sa amin. Sanay po kami matulog kahit sa lapag. Nakikita ko nga sa mga ayos nyo. Siguro mga maangaso kayo. Maraming panahon na rin na walang dumadayo sa lugar na ito para mangaso. Tama nga ho kayo. Mangangaso po kami. Napagalaman naming may malalaking baboy ramo sa kagubatan malapit sa lugar na ito. Kaya kung maaari sana, dito kami magpapalipas ng gabi. Sa totoo lang, matagal na namin problema mga baboy ramo. Sinisira yung mga pananim eh. Mabuti kung pangangaso ang pakay nyo, pero teka, bakit wala kayong dalang barel? Hindi po kasi kami gumagamit ng baril. Kaya wala kaming dala. Tama po ang kasama ko. Mas gusto naming gumamit ng patibong kaysa barel. Ganun ba? O siya mga kasama, ako nang bahala sa panauhin natin. Rodolfo, sumunod kayo sa akin. Wika ng matanda sa mga kasama nito. Matapos ay dinala sina Rodolfo sa isang maliit na kubo na nasa likod ng kanyang tahanan. Hindi naman pala masama eh. Ayos na po sa amin ang kubong ito, pasensya na po sa abala ha. Pumasok si Rodolfo at tinignan ang loob ng kubo. Naiwan ang dalawang binata upang kumuha ng tuyong kahoy. Nagulat nang lumapit sa kanya ang matanda. Alam ko ang totoo niyong pakay. Nagpapasalamat ako. Dumating kayo. Pero hindi ako maaari magsalita. Heto ang sulat na ginawa ko. Nakasaad dyan ang dahilan kung bakit malaki ang pasasalamat ko na dumating kayo. Saktong pagkatapos magsalita ng matanda, dumating ang isang lalaki na may mahabang buhok. Mukhang may bisita kayo, Mang Emong. Maaari bang malaman kung sino sila? Nakatitig ang lalaki kay Rodolfo na parang sinusuri ito mula ulo hanggang paa. Mga mangangaso sila kuling. Naparito sila para tugisin ang baboy ramong namiminsala sa mga pananim. Siguraduhin mo lang na wala kang ginagawang kalokohan. Dahil sa oras na malaman ko, makakarating kay Samid ang lahat. Gaya ng sinabi ko, mga mangangaso sila na napadaan. Nakiusap na makikituloy at magpapalipas ng gabi sa kubo. Sumabat sa usapan si Rodolfo bilang depensa sa matanda. Alam nito na may kakaiba sa kilos ni Mang Emong simula pa lang. Tama ho si Tatang Emong, kaibigan. Wala kaming masamang pakay, napadaan lang kami. Nakiusap na magpalipas ng gabi. Laking gulat ni Rodolfo nang bigla siyang kwelyohan ng lalaki. Huwag kang magsasalita kung hindi ka kinakausap. Wala akong pake kung anong pakay nyo dito. Huwag lang kayong magkakamaling gumawa ng kalokohan dahil malilintikan kayo sa amo ko. Lingid sa kalaman ng lalaki, nakita ng dalawang binata ang ginawa nito kay Rodolfo. Biglang lumagapak ang likuran nang batuhin ni Moises ng kaperasong kahoy.
Dalawang bagay lang ang maaaring mangyari sa'yo. Sisiguraduhin kong hindi mo magugustuhan. Baldado o selyado. Wika ni Moises habang nakahawak sa sandata. Itinaas ni Rodolfo ang kamay para awatin ang binata. Pasensya ka na, kaibigan. Hindi lang naintindihan ng kasama ko ang ginagawa mo. Hindi na nagsalita pa ang lalaki. Kagad siyang umiwas. Sa susunod, hindi na kahoy ang tatama sa likod mo. Tama na, Moises. Hindi tayo dapat mahalata. Kaya iwasan mo magpakita ng totoo mong kakayahan. Pasensya na, Manong Efraim. Hindi ko lang matim na inaapi si Manong Rodolfo eh. Nauunawaan ko, pero parte yon ng trabaho natin. Kaya mag-iingat ka sa susunod. Nang masigurong wala na ang lalaki, kinausap sila ni Mang Emong. Nauunawaan ko kung bakit nangangailangan kayo ng tulong. Sige, Manong, kami na po ang bahala. Maraming salamat. Basahin niyo ang sulat na ibinigay ko. Pagkalis ng matanda, inutusan ni Rodolfo ang dalawa na magmatsyag sa labas. Binasa ang sulat na inabot ni Mang Emong. Nagulat ang Ginoo nang malaman na nasa ilalim na nagngangalang Samid ang lugar. Isang malakas na antengerong bandido. Ang gawain ay manakop ng ibang baryo at manatili sa lugar upang maningil ng proteksyon. Ang sino mang hindi sumunod sa kanyang gusto ay pinapatay. Si Raulo pala yung Samid na yan eh. Dapat hinayaan ko na lang si Moises na tapusin yung lalaking pumunta dito. Ang Samid na ito ay isa sa mga hinahanap nating tao. Mukhang hindi magtatagal makakarap na natin siya. Pwede bang ibalato mo na sa akin yung Samid na yan? Hindi mo na kailangan magsalita. Ikaw na ang bahala sa kanya. Pag-uusap ng tatlo. Alam nila na hindi basta-basta ang makakalaban dahil ayon sa sulat ni Mang Emong, maging ang mga may kaalaman sa baryong iyon natatakot na harapin ang grupo. Kinabukasan pumasok sina Rodolfo at Moises sa gubat upang maglagay ng mga patibong. Naiwan sa kubo si Efraim. Bahagi ito ng kanilang plano. Alam ng tatlo na babalikan sila ng pangkat dahil sa nangyari kagabi. Nakaiga si Efraim sa mga dayami habang inaantay ang pagdating ng mga kalaban. Hindi nga ito nagkamali dahil ilang minuto lang matapos umalis nila Rodolfo, nagdatingan na ang mga ito. Mukhang ikaw ang minalas na maiwan ah. Nasaan na mga kasama mo? Wika ni Kuling. Pinaikutan ng mga ito si Efraim habang nakaiga. Pasensya na, wala sila dito. Nagpunta sa gubat para maglagak ng patibong. Kaso lang nandito pala yung huhulihin namin. Anong sinabi mo? Mukha ba kaming mabangis na hayop? Bakit? Hindi ba? Pangaasar ni Efraim. Bumunot ng itak si Kuling at tinutukan siya sa leeg. Sigurado ka ba sa gusto mong gawin? Baka pagsisiyan mo yan. Wala ka sa lugar para magyabang. Tumingin ka sa paligid. Hindi mo ba nakikita? Napapaligiran ka namin. 1 laban sa 10. 10? Nagpapatawa ka ba? Sa tingin nyo may magagawa ang dami nyo? Sa sobrang inis, itinaas ni Kuling ang kanyang itak. Inambahan ng taga si Efraim. Ngunit nang titigan ito ng binata, bigla siyang napatras na tila may kung anong nakita mula sa mata ni Efraim. Demonyo ka! Anong ginagawa mo dito? Magsabi kayo! Anong pakay nyo? Kayo, anong pakay nyo sa mga taga-baryo? Wala kang pake kung ano man ang pakay namin sa mga taga dito. Umalis na kayo dahil kung hindi, may mangyayaring masama sa mga kasama mo. May mangyayaring masama sa mga kasama ko. Sigurado ka?
Lalong naasar si Kuling sa sinabi ng binata. Itinuloy ang pagtaga. Ngunit laking pagtataka ni Kuling dahil hindi niya magawang ilapat ang talim ng itak sa leeg ni Efraim. Tumayo ng dahan-dahan ang binata. Nag-atrasa naman ang mga kasama ni Kuling, lalo na nang bunutin nito ang kanyang sandata. Malaking pagkakamali ang ginawa mo, kaibigan. Wika ni Efraim sabay wasiwas ng sandata. Hindi na nagawang kumilos ni Kuling. Binatawan na lang nito ang kanyang sandata. Tuluyang bumagsak sa lupa ng walang malay. Nakita na makasama nito ang paglabas ng itim na liwanag sa sandata ni Efraim. Nang makitang hindi na gumagalaw si Kuling, nagsipagsugod ang mga ito. Ay nako, imbis na tumakbo, eto kayo. Sinasayang ang buhay na parang baliwala lang. Muling winasiwas ni Efraim ang sandata. Isa-isang nagtumbahan ang mga kasamahan ni Kuling. Hindi niya pinatay ang mga ito. Maging si Kuling ay nawalan lang din ng malay. Hinila ni Efraim sa kwelyo ng damit si Kuling. Ilang ulit na sinampal upang magising. Sabihin mo sa amo mo, aantayin ko siya sa gitna ng baryo. Kapag hindi siya dumating, isa lang ang ibig sabihin. Isang malaking duwag ang tinatawag yung pinuno. Pagbabayaran mo ang pang-iinsulto sa pinuno namin. Iparating mo sa kanya ang sinabi ko. Matapos itong sabihin, muling nahiga si Efraim sa dayami. Dali-daling nagpulasan sina Kuling at mga kasama. Samantalang sa kagubatan, nakaharap nila Rodolfo ang isa sa mga tauhan ni Samid. Napakaraming lamok dito. Ano ba kasing ginagawa natin dito, Manong? May inaantay lang kaya kumalma ka. Alam ko nababagot ka na. Kanina pa, Manong. Ang init dito sa loob ng gubat, malamok pa. Swerte ni Manong Efraim, nandun lang siya sa kubo tapo. Nakita niya na naglalakad papunta sa kanilang direksyon ang isang matipunong lalaki. Huminto ito sa paglalakad. Dumampot ng kapirasong patpat, sabay hagis sa ginawang patibong nila Rodolfo. Alam kong nandyan kayo sa paligid. Bakit hindi kayo magpakita nang masimulan natin ang laro? Tumayo si na Rodolfo at lumabas sa pinagtataguan. Nagkakamot ng ulo si Moises. Hindi nito inasahan na napakatalas ng pandama ng taong iyon. Matalas ang pang-amoy mo Sa palagay ko maangaso ka. Tama ka. Pero nahalata akong sinadya mo ang paglalagay ng patibong sa kung saan madali kong makikita. Nangangahulugan lang. Inaasahan mo ang pagdating ko. Diyan ka nagkakamali. Nagbabakasakali kami na may mahulog na baboy ramo sa aming patibong. Pero mukhang kami ang nabitag. Mabuti at alam nyo, para kayo nagpatiwakal. Simula nang makialam kayo sa problema ng mga tao sa baryo, lumabas na lang sana kayo at hindi nakialam. Hindi pa sana kayo mamamatay. Pasensya ka na. May pagka-atribido kasi ko Isa pa trabaho lang. Kailangan ko kasing mabuhay Ganon din kami. Pero kung haharang ka sa daanan namin, ituturing kitang kalaban. Ayos Mabait ka pala sa lagay na yan. Pasensya na Pero hindi yan ang tingin ng kasama ko sa'yo. Nilingon nito si Moises, na noon ay nakangiti ng nakakaloko. Bumunot ng sandata ang binata. Sinugod ang kalaban. Tinaga ito ni Moises sa leeg, ngunit parang tumalbog lang ang talim ng sandata. Aba ayos Haring bakal ka? Masaya to. Muling isinuksok ni Moises ang sandata sa sisidlan. Inihagis ito kay Rodolfo. Gagawin mo talaga akong tagahawak. Huwag ka nang magreklamo, Manong. Wala ka namang magagawa Wika ni Moises. Matapos ay muli itong sumugod.
Sa pagkakataong iyon, kamao sa kamao ang naging labanan. Kung hindi nyo na itatanong, may kakayahang mula sa mutya ng ngipin ng kalabaw si Moises. Ito ang pinagkukunan niya ng kakaibang lakas. Idagdag mo pa ang pangil ng kidlat na nakabaon sa binti nito, na siyang nagbibigay ng ibayong liksi at bilis sa pagkilos. Gamit naman ang mutya ng marindagit, nagagawang paglinawin ni Moises ang kanyang isipan. Nakakagawa ito ng pasya sa mga alanganing sitwasyon. Sunod-sunod na atake ang tinanggap ng kalaban. Nung una, hindi nito ramdam ang tindi ng mga suntok ng binata. Ngunit bandang kalagitnaan, tila unti-unting nanghina ang depensa nito. Mahusay ka magbalanse ng kakayahan, ha? Magaling ang nagturo sa'yo. Oo naman, at sa mga oras na to, siguradong pinupulbos niya ang pinuno nyo. Samantala, balik tayo sa kubong tinutuloyan ng tatlo. Nakahiga pa rin si Efraim sa dayami habang inaantay ang pagdating ng iba pang pangkat ng kalaban kasama ang pinuno nito. Nakakabagot naman mag-antay dito. Ay, ang tagal. Bitin na bitin ako eh. Puntahan ko na lang kaya si... Kasama ka ba ng taong nanggugulo sa baryong ito? Napangiti si Efraim nang maramdaman ang boses ng lalaki, maging ang puwersa nito. Sa wakas, dumating ka na din. Hindi na ako mababagot. Alam niyo ba kung anong pinasok niyong gulo? Teritoryo ko ang lugar na ito at nasa ilalim ng aking proteksyon. Sino mang manggulo, makakatikim ng matinding parusa. Tumawa ng malakas si Efraim na parang iniinsulto ang pangkat ng kalaban. Ikaw si Dimas, hindi ba? Alam mo ba kung gaano kalaki ang nakapataw na pabuya sa ulo mo? Ipinakita ni Efraim ang papel na may larawan ni Dimas. Normal lang siguro sa isang bandido na hanapin ng otoridad, hindi ba? Pero alam mo ba, karangalan para sa akin ang bilang ng mga numerong nariyan sa ilalim ng pangalan ko. Nangangahulugan na mataas ang halaga ng aking ulo at marami ang maghahangad upang kunin ito. Kaya nga nandito ako para pagulungin niyang mamahalin mong ulo sa lupa. Wika ni Efraim sabay sugod. Hindi man lang namalayan ni Dimas ang gagawin ng binata, kaya hindi nito nailagan ang pagsalakay. Nagtamo ng malaking sugat sa dibdib ang Ginoo. Ngunit laking gulat ng binata nang bigla itong maghilom. Tignan mong mabuti ang nagagawa ng kapangyarihan ng mga mutya. Kung magagamit mo ito ng maayos, gagawin kang immortal ng makapangyarihang bertud mula sa kalikasan. Yan mismo ang rason kung bakit kailangan kitang patayin. Nangungunsumi sa iyong isang angka ng engkanto. Nakiusap na patayin ka. Sa palagay mo may magagawa ka ba? Tignan mo ang nangyari sa sugat na ibinigay mo sa akin. Alam kong hindi pangkaraniwan ang tangan mong sandata at kung ordinaryong tao lang ako, malamang sumama na ang aking kaluluwa. Nakangiti lang si Efraim. Hinayaang magyabang si Dimas. Lingid sa kalaman nito na may tinatagong atake ang binata. Oo, napansin ko nga na mabilis maghilom ang sugat mo. Mukhang mahihirapan nga ako pero ayos lang. Mas matagal, mas maganda. Hindi maunawaan ni Dimas ang sinasabi ng binata, kaya sinugod nito ang binata. Panay iwas naman ang ginagawa ni Efraim hanggang sa inayaan nitong tamaan siya ng kalaban. Tumalsik ang binata sa isang puno. Naramdaman nito ang lakas ng atake ni Dimas. Ginawa ito ni Efraim para sukatin ang lakas ng kalaban. Ngunit alam din ito na hindi pa yon ang buong potensyal ni Dimas at sa oras na ilabas niya ito, yun din ang magiging hudyat ng kanyang katapusan. Samantala, nasa kalagitnaan ng pakikipagsagupaan si Moises
na tila naaaliw sa nangyayari. Kaya gusto ko makipagsalpukan sa malalakas eh. Hindi ako nababagot. Nagagawa kong ilabas ang buo kong kakayahan. Aminado ko matalino ka pagdating sa paggamit ng kakayahan mo. Pero kulang ka sa lakas. Hindi itong inaasahan ko. Mula sa isang taong may tanga ng ngipin ng kalabaw. Malayong malayo ka sa taong nakaharap ko nung araw. Wala akong pakialam kung hindi kami magkasing lakas. May sarili akong bersyon pagdating sa paggamit ng kakayahan ko. Siya nga ba? Tignan natin kung hanggang saan ka tatagal. Ako yata ang dapat magsabi sa inyo eh. Biglang nawala si Moises. Nang lumitaw, isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Ador. Gumulong ito ng ilang ulit sa lupa hanggang sa tumama sa malaking puno, dahilan kung bakit tumalsik ang tangan nitong mutya. Inihagis ni Rodolfo ang sandata ni Moises. Sinabihang tapusin na ang laban. Tapusin mo na ang isang yan. Inaantay tayo ni Efraim. Maliwanag, Manong. Sayang lang hindi na ako maaaring makipaglaro ng mas matagal. May mga bagay pa akong kailangang gawin eh. Paalam sa'yo ha. Idinipa ni Ador ang mga kamay bilang pagtanggap ng pagkatalo at lubusang pagsuko. Natalo mo ko. Tinatanggap ko ito. Ngayon tapusin mo na ang laban. Isang karangalan ang makipagsagupaan sa malakas na antingerong kagaya mo. Sayang lang, nagkakilala tayo sa maling pagkakataon. Sa susunod nating buhay, baka maging magkaibigan tayo. Yan din ang inihiling ko. Pero sa ngayon kaibigan, paalam. Tinagpas ni Moises ang ulo nito gamit ang kris ni Apo Adlaw. Tuluyang natunaw ang katawan hanggang sa maging alikabok. Bakit mo siya binigyan ng pagkakataong mabuhay sa ibang pagkakataon? Hindi ito ang inaasahan ko sa iyo, Moises. Hindi masamang tao si Ador, Manong. Nagkataon lang na nagkakilala kami sa maling pagkakataon. Halika na, puntahan na natin si... Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Nakarinig ng malakas na kalabog mula sa kinaroroonan ni Efraim. Mukhang nagsasagupa na si Efraim at si Samid. Huwag kang makikialam ha. Hayaan mo siyang tapusin ang laban. Kahit ano mangyari, huwag kang makikisali. Maliwanag, Manong. Halika na. Gusto kong makita kung paano makipaglaban si Manong Efraim. Dali-daling tumakbo ang dalawa pabalik sa kinaroroonan ni Efraim. Nakita niya itong nakikipagpalitan ng atake sa isang matipunong lalaki. Mababang oras na din ang ginugol ng mga ito sa pakikipaglaban. Ngunit walang kapaguran ang magkabilang panig. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang mga binibitawang atake. Ramdam ng dalawa ang malakas na yanig ng bawat pagtama ng kamao ni Efraim sa katawan ng kalaban. Napapansin din ito na hindi magawang tamaan ni Samid ang binata. Unti-unti nang bumabagal ang kilos nito na tila may kung anong pumipigil sa kanyang mga kamay. Siguro ngayon nararamdaman mo na ang unti-unting panghihina at pagbigat ng katawan mo. Ano, kaya pa? Ilabas mo ang buong lakas sa tinatago mo nang sa ganon maging masaya ang laban natin. Hindi nagsasalita si Samid. Patuloy na nararamdaman ng panghihina. Ang kinakatakot pa nito, nailabas niya na ang buong lakas. Akmang aatake sana, kaso nga lang hindi na sumunod ang katawan. Anong ginawa mo sa akin? Bakit ako tuluyang nangihina? Kung natatandaan mo ang sugat na binigay ko sa iyo, gamit ang sandatang ito, alam mo ba ang bisa niyan? Ang sandatang yan ay mula sa tipak ng talim ni kamatayan. Tama ka. At ang kakayahan nito ay unti-unting higupin ang kaluluwa at lakas ng sino mang masusugatan. Kahit hindi ko ginagamit ang punyal, patuloy pa ring umiepekto ang kakayahan nito. At ng mga sandaling inilabas mo ang buo mong kakayahan,
Tuluyang gumana ang itinanim kong patibong sa katawan mo. Hinila ni Efraim ang kadenang nakakabit sa katawan ni Samid. Hindi man lang ito napansin ng Ginoo. Naramdaman niya na tila may patalim na unti-unting tumatarak sa kanyang puso. Bumulwak ang dugo sa bunganga nito hanggang sa tuluyang mapaluhod. Tumalon pa itaas si Efraim. Nakaumang ang dulo ng patalim sa ulo ng kalaban. Buong lakas ay tinarak ang sandata na naging dahilan ng kamatayan ni Samid. Ang gara ng sandata mo, Manong. Hindi ko alam na may ganyan palang kakayahan ng karit ng kamatayan. Kaya nga hindi ko to ginagamit sa normal na tao. Pero sa pagkakataong ito, ibang usapan si Dimas. Hindi na normal ang katawan niya. Mukhang isinanla ng taong yon ang kaluluwa sa demonyo. Tama ka. Kaya ipinapapatay na siya ng aming hari. Dahil maliban sa paglabag sa kasunduan, nakipagkasundo din siya sa demonyo. Nagulat si Efraim nang marinig ang boses ni Pilipo. Itinutok nito ang sandata sa engkanto, dahilan para mapatras. At ikaw, sino ka? Kumalma ka, Efraim. Siya ang kliyente natin, si Pilipo. Ibinaba ni Efraim ang sandata. Unti-unting huminahon. Gaya ng napagkasunduan, narito ang kabayaran sa inyong trabaho. Mahusay, Rodolfo. Magpapaalam na ako. Hanggang sa susunod na pagkikita. Duda ako na magkikita pa tayo sa susunod. Pagkatapos ito, magre-retiro na ako eh. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Huling trabaho ko na to. Lumalaki na ang anak ko. Kakailanganin niya ng isang amang gagabay sa kanya. Siguro ganun din ang gagawin ko. Pero depende sa mga susunod na kaganapan. Ikaw ba, Moises? Ako? Itutuloy ko ang pagiging manunugis. Wala naman ako maisip na gagawin eh. Ito na ang nakagisnan kong buhay at hindi na yan mawawala sa dugo ko. Pag-uusap ng tatlo. Gaya ng sinabi ni Rodolfo, nang makauwi sa kanilang bayan ay nagretiro ang Ginoo. Lumayo na kasama ang mag-ina. Samantalang si Efraim ay nanatili sa baryo, nagpundar ng sariling lupang sakahan ng binata, piniling mamuhay ng simple. Si Moises naman, ipinagpatuloy ang pagiging manunugis. Paminsan-minsan dumadalaw ito kay Efraim upang makipag-inuman, nananatili ng ilang araw at muling aalis. Sa kabila ng pagiging simpleng mamamayan, hindi pa rin naalis kay Efraim ang kanyang kakayahan. Sa tuwing may nakikita itong mali, lalo na sa mga taong may kaalaman sa lihim na karunungan, na ginagamit ang kaalaman upang manglamang ng kapwa, pinapatawan niya ito ng parusa. Kalaunan, unti-unting naging matunog ang ginagawa ng binata, ngunit hindi ito nakilala dahil sa tuwing lalabas si Efraim, nakatakip ang mukha nito. Maging si Moises ay nagulat, lalo na nang makatanggap ng kontrata mula kay Pilipo at ang kanyang target, walang iba kung hindi si Efraim. Pasensya na, Pilipo, pero hindi ko maaaring tanggapin ang kontrata. Alam mong kaibigan kong gusto niyong ipapatay. Kung hindi mo tatanggapin ang trabaho, kukuha ko ng iba at ganun din ang mangyayari. Mamamatay si Efraim sa ayaw at sa gusto mo. Bahala ka kung anong gusto mong gawin, pero sasabihin ko sa'yo, hindi ako tutunganga at hahayaang patayin niyo ang kaibigan ko. Pagsisisiyan mo ang pagkalaban sa aming mga engkanto. Wala akong pakialam sa inyo. Hindi niyo kami alipin. At sa oras na may gawin kayong hindi namin magugustuhan, isang bagay lang ang sisiguraduhin ko. Uubusin ko ang lahi niyo. Pagbabanta ni Moises. Matapos ay umalis na si Pilipo. Dali-daling pinuntahan ng binata si Efraim. Halos gumuho ang mundo nang makitang nakasabit na ang bangkay ng kaibigan sa puno.
Tadtad ng sugat ang katawan at wala ng buhay. Nakatayo sa paanan nito ang isang pamilyar na lalaki. Nakatitig kay Moises ng nakakaloko habang nakangiti. Hawak din ng lalaki ang sandata ni Efraim. Pasensya na, Moises. Trabaho lang. Hindi nakakilos si Moises sa kinakatayuan. Hindi to makapaniwala. Pinatay ng taong minsang pinagkatiwalaan ang kaisa-isa niyang kaibigan. Nakaupo lang ang binata habang pinagmamasdan ang nakasabit na katawan ni Efraim. Bakit ka nila tinraidor? Matapos ang lahat ng ginawa mo para sa kanila, ito pa ang ibabalik ng mga engkanto. Humanda sila. Hindi ako titigil hanggat hindi nauubos ang lahi nila. Tinugis ni Moises ang lahat ng mga antingero na may kaugnayan kay Pilipo. Pinagpapapatay hanggang sa matunton ang mismong pinagtataguan ng engkanto. Bilang paghihiganti, walang pagdadalawang isip na pinatay si Pilipo. Sinabit ang ulo sa puno. Samantalang si Rodolfo, kusang sumuko kay Moises. Hindi kinaya ng konsensya ang ginawang pagpatay kay Efraim. Patawarin mo ako, Moises. Kinailangan kong gawin ang bagay na yon dahil nanganib ang buhay ng anak ko. Kailangan ng pera para ipagamot. Kung nagsabi ka sa akin, hindi sana humantong sa ganito. Pero nauunawaan ko, kung ako malalagay sa sitwasyon mo, yan din ang gagawin ko. Kailangan mong humingi ng tawad sa kaibigan ko. Dumalaw sa puntod ni Efraim si Rodolfo. Nag-alay ng bulaklak at humingi ng kapatawaran bilang pagtubos sa sariling kasalanan. Ipinagpatuloy nito ang adhikain ni Efraim at Moises. Nagpatuloy sa trabahong nakagisna ng dalawa. Sa paglipas ng panahon, nawala ang mga antingerong abusado sa kapangyarihan. Natakot ang mga ito sa parusang ibinibigay ni Moises at Rodolfo. Bagaman wala na si Efraim, nanatili pa rin ang kanyang alaala bilang isang tao na mamamatay antingero. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay.